He is a good man. Nagkamali lang talaga siya. Nobody's perfect. And I will never regret the second chance I gave him. Seeing everything now is all worth it. Akala niya tumigil na siya? No. Someone told me na pinagkalat daw ng demonyo na yun. Na maliit daw ang sandata ni Daniel. Sinong taong nasa pag-iisip ang gumagawa ng ganon? Sobrang desperada. After that day, I posted my long story in my profile in public na every little details is in there. I want the truth to speak for itself. At nag-viral yon. Start from our wedding up to that day na nahuli ko sila. I touch everything. Lahat ng screenshots, messages, pictures, and videos. I also include the screenshots of her message to my husband tungkol sa pagsasabing maliit ang sandata ni Daniel. Sabi niya, Daddy, ang laki ng daliri mo. Paano pa kaya pag yung ano na talaga? Baka hindi na ako makapasok kinabukasan. My God, hindi ko siya maintindihan sa lahat ng pinagsasabi niya. Maliit pala ha. After that post, hindi siya pumasok kinabukasan. And that day after, nag-resign siya sa trabaho. May nakapagsabi rin sa akin na hindi daw kayang pumasok ng kabit sa sobrang kahihiyan. Kaya naman nag-resign na lang. It's been a year when that incident happened. Daniel fought his last chance. He's trying his best to prove na he loves me. And he wants to stay in this marriage. From almost 2 years hanggang ngayon, everyday siyang nagsisorry sa akin. Nag-apology rin siya in public. Hinayaan niya rin akong i-post in public yung nangyari sa amin. Kahit alam niyang ikakapahiya at ikasisira niya yun. But he didn't care at all. Lagi niyang sinasabi sa akin na deserve daw niyang lahat ng sakit kasi gago siya. Gawin ko daw lahat ang ikaluluwag ng dibdib ko. Basta daw hayaan ko siyang bumawi at ayusin ang lahat ng nasira niya. Halos araw-araw siyang nagsisorry sa akin. He makes sure na hatid sundo niya ako sa work. Every night is a movie night for us. At lagi kaming may time sa isa't isa. He's also trying to cook kahit na alam ko na yun ang pinakaayaw niya. Di kasi siya marunong magluto maliban sa fried food. There were times na napapatitig siya sa akin at bigla niya akong ikikiss. At sasabihin, sorry for everything, nagkamali talaga ako. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, babe. He promised me that he will do better. And he will do his best to keep our marriage. At ang binuo naming pamilya for the rest of his life. Naiyak siyang madalas lalo pag naibabalik ko yung tungkol doon. Diring-diri daw siya sa nagawa niya. Nasa 10 taon na matino siya. Nasira ng ganun-ganun lang. Yung 10 taon naming binuo na nawasak ng dahil lang doon. Kaya gagawin niyang lahat para lang mabuo naman ulit ng mas matibay ang relasyon namin. I know some of you will not understand this, but I prayed for this to God. Nung mga panahong durog na ako, I always said, naialis niya ako sa ganung sitwasyon nang wala akong ginagawang masama. Na kung talagang hindi para sa akin, ay bibitaw ako. At kung siya talaga yung nakatadhana sa akin, ibalik niya sa akin ang asawa ko ng buong buo. And he did. Me and Daniel is in a very happy place right now. New city, new work, new house, in short, new life. We are very blessed to have this chance to start all over again. And I'm very grateful for that. We are healing ourselves from the tragic past. We always start our day by listening to Father Fidel's homily. I went to church almost every day to pray. Our life was changed nang natagpuan namin si God sa gitna ng mga struggles namin. Every day is a blessing. Nagugulat na lang ako na yung mga plans lang namin dati ngayon ay nagkakatotoo na. He is a good man. Nagkamali lang talaga siya. Nobody's perfect. I will never regret the second chance I gave him. Seeing everything now, it's all worth it. So I confess and share our story. My story of awareness to help my fellow legal wife na may same na pinagdadaanan at dinadaanan like mine. Nasa kapwa ko babae with same situation as mine. Especially during this time na sobrang trending ang divorce law. I felt sad to be honest. Kasi para sa akin, traditional at sagrado ang kasal. Walang sino man ang pwedeng bumasag nun. I want them to fight for their husband and wife, for their children. They have to fight for their family and always fight with God. I thank God for giving me the strength for sending people para tulungan ako during those tragic times. It's a hell of year-end. With all the heartaches and months of Calvary, I was at my lowest point that time. Isang bagay lang ang nagpapakalma sa akin. Every time na makikinig ako ng homily ng pare, I felt calm and secure. It's been part of my life. God helped me all throughout. In the middle of everything, I found peace through Him. Letter sender, Len. Grabe yung story niyo, mami, no? Hindi na nakaribat sa akin si Mia sa lahat ng email mo sa akin. I'm hoping na maka-move on na si Mia dahil yung last kwento niya sa akin ay umaasa pa siya. And hoping for you, Mami Len, na hindi na mga liwa pa si Mr. Kasi as I always say, once a cheater, always a cheater. But for me, yung makipag-agawan, ilaban, ay depende. Depende sa taong ipinaglalaban. Kasi bakit? It takes two to tango. Hindi yan sasayaw mag-isa, dapat sabay kayo. Na hindi lang kasalanan ng isa, kasalanan nila pareho.
ko. We as a legal wife or sa live-in partner dyan, kailangan umpisa pa lang hindi pa ginagawa, binibigyan mo na ng ultimatum. Yung hindi pa niya ginagawa, sinasabi mo na yung vision mo. Now, what will happen to him? At anong mawawala at magagawa mo if sakaling maumay siya sa adobo at magawang tumikim ng potsero? Pakita mo yung kakayahan mo, manindigan ka, na brave ka. Kasi kung puro kadada, gagawin lang niyang lisensya yung sorry niya sa paulit-ulit na katangahan. Hanggang sa maumay ka na, hanggang pati respeto nyo sa isa't isa mawala. Pag ganyan hamon na, don't eat food na nalawayan na ng iba, ipaubaya mo na at baka magkarabis ka pa. Everyone deserves a second chance. May second chance ba na paulit-ulit? Give it once if truly deserve. Marriage is not a guarantee for a happy life. Kailangan ng pagkakaunawaan at tiwala. It takes a genuine friendship and not just intimacy. And when a relationship put to test, it takes two willing souls to save it.